live streamers, welcome back sa ating Plan 40 and malapit nang matapos yung Plan 40 but I know na may maganda nang ginawa sa Lord. Yung mga ina-answer na siya na prayers sa bawat isa at alam ko na after this Plan 40, mas marami pang sasagutin si Lord ng mga prayers natin, ng mga taong pinagpapay natin at mga personal prayers natin para sa sarili natin at para sa church. And before we start, let's pray. Yes, O Lord God, maraming salamat po muli sa oras na ito, Panginoon, na pag-aralan ng salita, O Lord God. Lord, ikaw nga po ang siyang mag-open ng puso at isipan ng bawat isa, O Panginoon, na anuman yung maririnig namin, mapag-aaralan namin, yung araw na ito ay talagang tumanim sa puso at isipan namin at may apply namin sa aming buhay Kristiyano. O Panginoon, ikaw na nga po ang siyang masunod sa buhay namin. Ikaw po ang mag-control and we surrender everything to you and we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang verse natin for today is nasa Proverbs 19 verse 21. Nasa NIV version ako. Sabi dito, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sa Tagalog, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ng Diyos ang siyang mananalig. Amen? So, maliban sa Jeremiah 29:11, isa to sa mga life verse ko. Kasi, totoong nangyayari to sa ating lahat na yung plano ni Lord ang laging nasusunod sa buhay natin. Kahit anong gawin nating pagpaplano, kahit anong organize natin, anong gawin nating goals, ang palagi pa rin nasusunod sa buhay natin is yung plano ni Lord. Amen? So, alam naman natin kung sino yung writer ng Proverbs at yun si King Solomon na talagang siya yung isang hari na ma-wisdom, pinaka-wise na nabuhay sa mundo. So, katulad ng sinabi ko kanina, lahat naman tayo, may plano tayo sa buhay natin, sa pag-aaral natin, sa work, sa mga personal lives natin, at sa ministry, sa church. Pero, minsan, kahit anong planong gawin natin, kadalasan, yung mga plano natin, hindi siya nangyayari. Hindi siya nasusunod. So, lalo na kung yung mga kagustuhan natin, yung mga plano natin is hindi naka-align doon sa kagustuhan ni Lord sa buhay natin. Amen. So, ang sabi dito, there's a quote here na, one of the marks of maturity is the ability to discern the urgent from the important. So, ang mark daw ng isang matured na isang tao is yung ability na ma-discern niya kung ano yung urgent sa important. So, sa dami na nangyayari sa buhay natin, sa dami ng dapat gawin, asikasuhin, i-priority, lalo na sa atin na may mga pamilya or talaga nagpo-provide, nagtatrabaho, ang dami nating dapat i-prioritize. Ang dami nating gustong mangyari sa buhay natin. Pero, if you are matured enough at talagang matured ka na isang tao, alam mo na kung ano yung mas talagang kailangan at dun sa importante mong dapat gawin. Kapag ganito kasi, mas maayos yung takbo ng buhay mo. Hindi siya ganun ka disorganized, hindi ganun kagulo. Parang hindi madali sa atin kapag planado at maayos yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Kasi tayo din naman yung ani kapag kalat-kalat yung thoughts natin, kalat-kalat yung gusto natin mangyari sa buhay natin. So, habang tumatanda ang isang tao, napapansin ko din na, alam mo yun, mas nagiging simple na lang yung gusto. Alam mo yun, mas gusto ng simpleng buhay na lang, ng mas tahimik na buhay.
Hindi katulad kapag mga teen ka pa or mga nasa 20s, early 30s, ang dami mong gustong gawin sa buhay. Ang dami mong gustong ma-experience sa buhay. Pero as you matured in age and sa pag-iisip at pagdating sa buhay, malalaman mo na talaga kung ano yung mas importante para sa'yo. So, pero as a Christian, ito yung pinaka-importante is yung makilala si Lord ng lubusan. Na siya yung maging priority natin, na to know Him first, to know His kingdom, to know our purpose, and to seek Him, and to do yung mga kagustuhan niyang ipagawa sa atin. And lahat ng gusto natin kapag sinik natin si Lord first, kapag sinik natin yung kingdom ni Lord and His righteousness, lahat ng bagay na gusto natin, susunod na lang. Ibibigay na lang din ni Lord, ibibless ni Lord sa buhay natin. So, kung ang priority natin ay laging si Lord, siya magsasaayos ng lahat. Proven and tested na to sa akin din, na pinapriority yung ministry, pinapriority si Lord. Nagiging kahit na may mga testing, mga trials of faith, parang maayos pa rin. Hindi still at peace pa rin kahit anong mangyari. So, ang gusto ni Lord is unahin natin siya, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya, na huwag tayong magkaroon ng distant or gap when it comes sa relationship natin sa Kanya. So, isa sa mga na-realize ko na yung pagkakaroon ng purpose is mas importante sa pagkakaroon ng plano sa buhay natin. Kasi kahit anong plano mo, kung hindi mo na maalaman yung purpose mo, wala kang mararating. So, God's purpose is more important than our plans. And plans change, but God's purpose is unchangeable. Amen. Tama naman yun eh. Yung mga plano natin, nagbabago-bago, mababago. Pero yung purpose ni Lord sa buhay natin, hindi yung magpapago. Kapag tinawag ka niya, kapag sinabi niyang mag-serve ka sa Kanya, mag-serve ka. Kapag pinili ka ni Lord, pinili ka niya. At wala na makakapagpabago nun. Kahit siya mismo na Diyos, kapag sinabi niya, dahil si Lord may isa siyang salita. Kahit siya mismo hindi niya kayang i-break yung mga sinasabi niya. So, ganun siya, ka-unchangeable God. So, yung mga plano natin, katulad nga, ang sinabi ko, pwedeng mabago, pero yung purpose ni Lord sa buhay natin, hindi. And, hindi siya nagbabago. He is the same God. We know yesterday, today, and forever. Kaya, it's easy for us na magtiwala sa Lord kasi yung isa sa mga karakteristik niya is yung ganito, na kapag sinabi niya, sinabi niya. And He is faithful, He's a promise keeper, and He is an unchangeable God. At isa pa sa mga na-realize ko na yung purpose is mas bigger sa plano. Okay? Na yung purpose ni Lord sa buhay natin is laging mas malaki, mas better kaysa sa mga plano natin sa buhay natin. Lagi ko nga sinasabi sa mga anak ko, ang lagi kong prayer na, that you will be done, Lord. Na lagi namin isama sa prayer na laging nilang banggitin na yung laging let His will be done in our lives kasi mas laging better at mas makakabuti lagi yung plano ni Lord kaysa sa mga plano natin. Kasi kapag tayo nagplano, laging palpak. Yun ang totoo. So, we need to acknowledge that God's purpose is bigger and better than our plans. And kailangan talaga natin i-embrace yun. Kapag natanggap na natin na ganun, dun magsisimula yung pagpapala ni Lord sa buhay natin. Doon niya kayang maibuhos, maibigay yung mga promises niya sa buhay natin. And doon natin ma-experience yung blessing after blessings, breakthrough after breakthroughs. So, and kailangan natin mag-surrender talaga kay Lord. Kailangan natin paniwalaan na mas laging better kapag kay Lord.
So, isa pang na-realize ko na yung purpose is more powerful than our plans. Laging mas purpose ni Lord sa buhay natin is makapangyarihan. Iba yung joy, iba yung fulfillment ng mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Totoo naman yan. Kapag nasa will ka ni Lord, nilalakaran mo yung plano ni Lord sa buhay mo, yung will ni Lord sa buhay mo, iba yung fulfillment. Lalo na sa atin na mga tinawag niya. Iba na yung nagagawa sa atin ng pagsuserve, iba na yung nagagawa ng pagmiministry sa atin. Ito yung nagiging buhay natin. Yun ang totoo. Na kapag nawala to sa atin, hindi na natin alam kung ano pa yung magiging purpose natin. Kasi isa din to sa privilege na ibinigay ni Lord sa atin, yung makapag-serve sa Kanya at magpagamit sa Kanya. Kaya anuman o saan ka man tinawag ni Lord, nawa talagang kung ano yung will ni Lord sa buhay natin, ano man yung gustong ipagawa ni Lord sa atin, nawa yun yung nagagawa natin. At lagi nating i-check yung heart natin, lagi natin pa-double check kay Lord, na pa-cleanse kay Lord, na tama pa ba yung heart natin? Kung nilalakaran pa rin ba natin, nasusunod pa rin ba natin yung kagustuhan ni Lord sa buhay natin? Na lagi nating ipag-pray na, Lord, kung ano man yung desire mo sa buhay ko, kung ano man yung gusto mo sa buhay ko, nawa po ang Panginoon, baguhin mo, maging ganun din yung maging desire ng heart ko, na maging ganun din yung motive ng heart ko, na makapag bigay lang ng honor sa iyo, makapag-glorify lang sa name mo, at hindi sa akin, O Lord, na nandito kaming lahat, tayong lahat, hindi para sa sarili lang natin, kundi nandito tayo, tinawag tayo, nagkaroon tayo ng purpose dahil kay Lord, at wala nang iba. So, ayun lang, ano man gawin nating plano, hayaan natin si Lord ang magplano sa buhay natin, kasi kapag siya nagplano sa buhay natin, laging better at mas bigger, at talagang hindi natin na-expect, hindi natin talaga may malulubos maiisip kung gaano kaganda yung plano ni Lord sa buhay natin. Amen. So, let's pray. Yan. So, Lord God, muli maraming salamat po, Panginoon, sa pagre-remind sa amin, O Lord God, na yung purpose mo, O Lord God, ay mas bigger, mas better, O Panginoon, kaysa sa mga buhay namin. And thank you, Lord, for reminding us that we find our purpose in you, in you, Jesus Christ, na talaga, Lord, na yung buhay namin ay para sa iyo lamang. And Lord, nawa nga po, kung saan mo kami man tinawag, nawa po, Panginoon, tulungan mo kami na ma-fulfill namin yung mga gawain namin, yung mga pagtawag mo sa amin. Nawa, O Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, ng tapang, O Panginoon, ng lakas ng loob, na kung ano man yung nasimulan namin, O Lord God, matatapos namin to dahil sa tulong mo, dahil sa gabay mo, dahil sa inyong pagpapala, O Panginoon, sa inyong pagmamahal, O Lord God. Thank you, O Lord God, for letting us experience your faithfulness, your goodness, O Lord God, your miracles, O Panginoon, and your power over us, na talagang pinapakita mo, O Lord God, pinapaalam mo na ikaw talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Panginoon, ikaw na nga pong mamuna sa bawat buhay ng bawat isa. We thank everything to you, O Lord God. We surrender everything to you. And we praise you, O Lord God. We glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.